ministry, which has grown exponentially from the Philippines to the world in a span of 4 decades, aside from the global dissemination of the gospel of the kingdom. Ladies and gentlemen, the morning chairman, Sonshi, am I right? Media Network International, SMNI. Palakpakan po natin, number 53, Pastor Apollo C. Kiboy. Siyempre, tawagin natin. Upang ipakilala. Oo, upang ipakilala po ang ating number 53. Palakpakan po natin, Attorney Israelito Torreyo. Mayong hapon sa atuang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Attorney Israelito Pañares Torreyo. Ako po ay representative ng aming pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam niyo po, mahirap pala sumunod sa isang magiting at magaling na speaker na si Congressman Marcoleta. Buti na lang, yung akin pong nire-represent, magaling din at guwapo. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kailangan nating suportahan. Bakit? Galing siya sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay galing sa Lubao, Pampanga. Pinanganak siya doon sa Kalinan sa Tamayong, Davao City. Siya po ay galing sa kahirapan. Kaya naiintindihan niya ang kahirapan. Yung sabi po ni Presidente Marcos na galing na bumibili lang daw ng suka at meron ng certificate of candidacy, maniwala kayo o hindi. Si Pastor Apollo C. Kibuloy noon dahil sa kahirapan ay gumagawa po ng suka. Pero dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang grabe na determinasyon na maka-achieve sa buhay niya, napaakyat niya ito, nag-aral, naging scholar, naging pastor, at in 1985, he founded the Kingdom of Jesus Christ, which is now one of the leading religious organizations in the world. Alam po ninyo, meron siyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan, ang ating heart and soul ng PDP laban ngayon. Dahil sa kanyang closeness ng ating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, ginawa siya ngayong poster boy ng kalabisan ng ating pamahalaan. Kaya nga ngayon, saan po siya? Nasa po siya sa presuhan. At ngayon, ipagpaumanhin niyo po, baka po nangangamoy na siya ng suka, pero everyday po siya naliligo. Atin pong pakinggan ang mensahe, ang boses ng mga taong inapi. Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino mahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinila noong Abril 25, 1950 sa paanan ng bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa Tamayong, Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nang nanigugma kong bata, I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when my father blessed me with this, I said, if you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may 15 miyembro. Tulong
Plano ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Polo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, ulila at baka na pabayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libre edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng advokasya sa kalikasan at malinis na kapaligiran, agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalagayan at sakuna, pagtutok sa nation building upang labanan ang salot ng droga, korupsyon at terorismo. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang hustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino. Bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte, na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng hustisya. Isa siyang political prisoner na ikinulong ng walang kasalanan. Bakit mo siya kailangang iboto? Si Pastor Polo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya, ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa korap, tuloy ang laban sa droga at CPNP-NDF. Tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy, para sa Senado. PDP Laban, and most especially, Pastor Apollo Kibuloy. Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Sana makarating ang aking boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo C. Kibuloy at tinatanong kong isang malaking karangalan na maging bahagi ng kaganapang ito at maging kaisa sa lineup ng Duterte senatorial candidates. Isang pagpupugay sa aking kaibigan, ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Roa Duterte. Malugod ko rin binabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, President Senator Robin Padilla, Vice President Sebastian Baste Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri, Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Ronald Bato de la Rosa, Executive Director Astra Pimentel Naik at sa lahat ng mga mahuhusay ng miyembro ng pamunuan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako ay kaisa sa mga isinusulong ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkatatag nito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma sa pamahalaan upang maging lalong inklusib ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating dating Pangulong Duterte, naranasan ng Pilipinas ang isang golden age o renaissance pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa tuturistang grupo at iligal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan ang maginhawa at mabuting pamumuhay ang bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag nating hayaan ang kaban ng bayan ay lapastanganin ni naman. Ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas ay may tungkulin na proteksyonan ang pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pagpublikong kapakanan, hindi sa bulsa ng kahit sino man. Galit ang mga Duterte sa mga kurap at magnanakaw. Galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalian. Ako rin bilang isang kandidato sa partido ng PDP laban ay titiyaking walang korap sa gobyerno.
at walang magnanakaw sa pera ng bayan. Maaasahan ninyo ko sa bagay na yan. Ang dahilan ng magbilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero korupsyon ng pamamahala. Sa KOJC, walang lugar ang korupsyon. Bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon, sama-sama tayo at ayusin natin ang Pilipinas. Both straight PDP laban. Number 10, Atty. Jimmy Bondoc. Number 22, Senator Mato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Atty. Jamie Bruno. Number 34, Atty. Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Atty. Vic Rodriguez. At number 58, Philip Salvador. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo City Buloy, number 53 sa Balota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Bakit kailangan ng isang Pastor Apollo Tibuloy sa Senado? Una sa lahat, mapagpalang araw sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sana umaabot ang ating tinig. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang ating sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, chairman ng PDP Laban, at Senator Rodrigo Padilla, presidente ng partido na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya'y maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil ay nagtatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Sikibuloy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Wala man akong karanasan sa politika, ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at panganasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, nayalat ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang ating Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo rin tumutulong ang KOJC sa lipunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang narulila at napabayaan. Ang Keepers Club International ay may mga programang naglalayong mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal ng droga, marikot ng mga makakaliwang grupo at iba pang masasamang impluensya. Marami ng scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nang maitayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mula 2020, meron ng 112 na J. Marian lawyers ang na-produce ng JMCFI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce naman ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at
sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyan pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Madaling mo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyan pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa wastong pinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasan ito, ang pangunahing susulong ko sa ating pagtakbo ay zero korupsyon. Kalamat ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay may lalaan para sa kaginawaan at magiging tulong sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problemang ito kung papapanalitin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinatawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na paglulat ito para maging mula ang taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga isusulungin natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panakala, ang bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalain ng Diyos ang ating bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaman ko ang justisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo pagiging malapit sa pamilyang Duterte, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng justisya. Naniniwala ko na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, may eleksyon. Ako si Pastor Apollo Kibuloy ang nagsusulong ng mga plataformang ito. Death penalty sa mga kurap ng darambong magnanakaw, tuloy ang pagsugpo sa salot ng droga at CPP, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payagungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Superhighway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa.
Hindi imposible yan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may respeto. Ako si Pastor Polo C. Kibuloy, number 53 sa iyong balota, ang inyong boses na tagapagsulong ng zero corruption. Tulong tayo na may sa katuparan ang pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, katatagan, at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.